Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Mula sa malamig na kabundukan ng Baguio hanggang sa mainit na dalampasigan ng Zamboanga, isang taos-pusong pagbati ang aking ipinapaabot sa bawat pamilyang Pilipino. Ako po si Dr. Diwa Husay, isang manggagamot na may 35 taon ng karanasan sa pag-aalaga ng kalusugan ng ating mga kababayan. Ngayong araw, tayo po ay maglalakbay mula sa klinika patungo sa ating mga kusina upang talakayin ang isang paksa na simple ngunit malapit sa puso at panlasa nating lahat, ang sining ng pagluluto ng perpektong nilagang mais. Tama po ang inyong narinig, mais ang ating pag-usapan. Sapagkat naniniwala ako bilang isang doktor na ang pundasyon ng mabuting kalusugan ay nagsisimula sa masustansya at masarap na pagkaing inihahay natin sa ating mga pamilya. Panahon na naman ng mais. Sigurado ako na napapansin ninyo sa inyong paglalakad sa labas, sa bawat kantong palengke, sa labas simbahan pa katapos misa, o sa tabing kalsada tuwing hapon, naroon ang mga nagtitinda na may malalaking kaldero na umusok. At ang amoy na iyon ang di mapantayang. Matamis at nakakagutom na amoy ng bagong lutong nilagang mais. At kung kayo ay tulad ko, isang tunay na panatiko ng nilagang mais, tiyak na hindi ninyo ito mapapalampas. Ngunit, heto ang isang tanong na matagal nang bumabagabag sa isipan ng marami. Naisip niyo na ba kung bakit ang mais na tinda sa kalye, yung binibili natin na nakatusok sa stick at nilalagyan ng asin o mantikilya, ay tila may kakaibang sarap, tamis, at lambot na hindi natin makuha-kuha kapag tayo na ang nagluluto sa bahay. Ano ba ang kanilang mahika? Narito po ang revelasyon. Mayroon silang sikreto. Nagdarakdak silang dalawang napakasimpleng sangkap na siyang susi sa kanilang katakam-takam na produkto. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ito ay halos nakakaadik at patuloy nating binabalik-balikan. Kung hanggang ngayon, ang paraan ninyong pagpapakulongam mais ay ang simpleng paglalagay nito sa kaldero na may tubig lamang, naku po, magkakaibigan, malaki ang inyong nawawala. Ang paggawa niyan ay parang pagluluto ng adobo na walang toyo at suka. Hindi po sapat. Alam ng mabihasang maglalako sa kalye ang kanilang diskarte. Mayroon silang dalawang sikretong sangkap na lubusang nagpapabago sa ordinaryong mais. Ginagawa itong sobrang lambot na hindi na kailangan ng matinding pagnguya, may manamis-namis na lasa na parang natural na may mantikilya at halos natutunaw sa bibig sa sobrang sarap. At ang magandang balita, kayang-kaya ninyong gawin ang eksaktong bagay na iyon sa ginhawa ng inyong sariling kusina. Ngayong araw, buong puso kong ibabahagi ang mga simpleng sikretong iyon at ituturo sa inyo, hakbang bawat hakbang, kung paano gumawa nilagang mais na hindi lang kapantay, kundi baka mas masarap pa sa mga tinitinda sa kalye. Simpleng mga tips, ngunit magdudulot ng malaking pagbabago sa lasa. Kaya ihanda na ang inyong mga kaldero at samahan ninyo ako. Magsimula na po tayo. Bago pa man natin pag-usapan ang pagluluto, ang unang mahalagang hakbang ay ang paghahanda ng mais. Marami sa atin ang may nakasanayan na sa unang pahawa pa lang sa mais. Agad-agad natatanggalin ang lahat ng gabalat at buho nito hanggang sa ito'y maging kalbo. Ngunit sa katotohanan, iyon po ay isang malaking pagkakamali. Kapag tayo ay magpapakulo ng mais, ang pinakamainam na gawin ay mag-iwan ng isa o dalawang manipis na layer ng balat, yung mapinakalop na balat na malapit sa butil. Bakit? Ang mga natitirang balat na ito ay nagsisilbing natural na wrapper o balot na nakukulong sa kahalumigmigan moisture sa loob ng mais habang ito ay naluluto. Pinipigilan nito ang pagkawalan ng natural na katas at, higit sa lahat, pinapanatili nito ang natural na aroma at tamis ng mabutil. Ang mais na niluto sa ganitong paraan ay garantisadong mas malambot, mas makatas, at mas makunat o chewy ang tekstura. Sa kabilang banda, ang mais na tuluyang hinubaran ng balat ay direktang sumasagap sa tubig na nagiging sanhingang pagiging matabang at matubig nito pagkatapos pakuluan. Ang lasa ay tila nalabhan ng tubig. Kaya't huwag na huwag ninyong laktawan ang napakahalagang hakbang na ito. Ngayon, pagkatapos mag-iwan ng manipis na balat,
Gamit ang isang kutsilyo, putulin natin ang dulo sa itaas at sa ibabang bahagi ng mais. Ang itaas na dulo ay karaniwang kung saan nakakumpol ang mabuhok ng mais. Putulin ang anumang bahagi na mukhang tuyo o naninilaw dahil dito maaring naktatago ang mga maliliit na insekto o dumi. Ang pagputol sa makabilang dulo ay hindi lamang ginagawang mas malinis tingnan ang mais, mas madali rin itong hugasan at mas magandang magkakasya sa loob ng inyong kaldero. At habang ginagawa natin ito, isang paalala pa, huwag itapon ang lahat ng buhok ng mais. Alam niyo ba, ang buhok ng mais ay hindi basura. Ito ay mayaman sa mga sustansya tulad ng potassium at vitamin K. Sabi ng ating malolo at lola, ito ay isang mabisang halamang gamot. Ang pinaglagaan ng buhok ng mais ay ginagawang tisa at pinaniniwalaang nakakatulong sa may problema sa bato o sa paghihidiuretic. Sa aming probinsya, ang mga nakakatanda ay talagang sadyang kinokolekta ang sariwang buhok ng mais para gawing tsa. Kaya isama ninyo ang isang kumpol ng malinis na buhok ng mais sa pagpapakulo. Pagkatapos ng paunang paghahanda, ilagay ang mga mais sa isang malaking palanggana. Hugasan itong mabuti sa ilalim ng umaagos na tubig. Pagkatapos, magdagdag ng kaunting asin, mga 1 kutsara, sa palanggana. Punuin ito ng sapat na malinis na tubig upang lubusang matakpan ang lahat ng mais. Gamit ang inyong malinis na kamay, haluin ang tubig hanggang sa matunaw ang asin. Kapag natunaw na ito, maglagay ng isang mabigat na plato sa ibabaw ng mais upang mapanatili itong nakalubok sa tubig asin. Hayaan itong ibabat sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Ang pagdaragdag ng asin sa ibinababat na tubig ay may dalawang mahalagang layunin. Una, ito ay nakakatulong na linisin ng mas maigi ang mais. Ang asin ay may natural na disinfecting properties at kayang hilahin palabas ang anumang nakatagong dumi, alikabok o kahit maliliit na itlog ng insekto na maaring nasa pagitan ng mabutil. Pangalawa, ang paunang pagbabad sa asin ay naghahanda sa mais para sa mas masarap na lasa. Kapag tapos na ang oras ng pagbababad, alisin na ang tubig at banlawan muli ang mais ng 2 beses sa malinis na tubig. Isang huling banlaw at handang-handa na ang ating mga mais para sa pagluluto. Ngayon, dumako na tayo sa pinaka-inaabangan na bahagi, ang mismong pagluluto at ang pagbubunyag ng 2 sikretong sangkap. Ilagay ang malinis na mais sa isang malaki at malalim na kaldero. At narito na ang unang sikretong sangkap. Magdagdag ng 1 kutsarang asin. Asin ulit. May isang lumang kasabihan ang ating mga ninuno. Kung gusto mong patingkarin ang tamis, magdagdag kang kaunting alat. Alam na alam ng manakakatanda ang diskarteng ito. Ang pagdaragdag ng kaunting asin sa tubig na pagpapakuluan ay gumagawa ng isang uri ng siyentipikong mahika sa ating panlasa. Ang asin ay hindi lamang nakakatulong na mapanatili ang katas sa loob ng gabutil na ginagawa itong mas matataba at mas makatas, kundi ito rin ay isang natural na flavor enhancer. Pinapalabas nito ang natural na katamisan ng mais at ginagawa itong mas matindi at mas malinaw sa ating dila. Talagang pinapatingkad nito ang lasa at dinadala ang tamis sa sugdulan. Ngunit mag-ingat, siguraduhin lamang na gumamit ng isang maliit na kutsara lamang. Ang sobrang dami ay magiging kontraproduktibo at magiging maalat ang inyong mais. Ngayon, para sa ikalawang sikretong sangkap, kumuha kayong baking soda. Tama po, yung karaniwang baking soda na ginagamit natin sa pagbabake o bilang panlinis. At magdagdag ng 1 kutsarita nito sa kaldero, lalo na kung ang niluluto ninyo ay yung puti at malakit na mais o lagitan. Ano ang ginagawa ng baking soda? Una, ang kaunting baking soda ay nakakatulong na palambutin ang outer skin o balat ng bawat butil ng mais. Ito ang dahilan kung bakit ang mais sa kalye ay napakalambot kainin. Pangalawa, at ito ay isang mahalagang kaalaman sa nutrisyon. Ang mais ay naglalaman ng isang mahalagang bitamina na tinatawag na niacin o vitamin B3. Ngunit ang niacin na ito ay nakakulong at hindi basta-basta makukuha ng ating katawan. Ito ay nagiging available lamang para ma-absorb ng ating katawan kapag nalantad sa isang alkaline na solusyon. At ang baking soda ay alkaline. Kaya ang pagdaragdag ng kaunting baking soda
ay hindi lamang nagpapabuti sa tekstura ng mais, kundi nakakatulong din sa ating katawan na masipsip ang mas maraming nutrition mula dito. Astig, di ba? Pagkatapos idagdag ang asin at baking soda, ibuhos ang sapat na malamig na tubig upang ganap na takpan ang mais. Binibigyan kong diin ang salitang malamig. Ito ay isang napakahalagang detalye. Ang pagsisimula sa malamig na tubig ay nagpapahintulot sa init na unti-unting tumagos sa mais na nagbibigay daan sa aroma at tamis nito na dahan-dahang lumabas at humalo sa tubig habang ito ay umiinit. Ginagawa nitong mas mabango at mas malasa ang mais habang naluluto. Kung ihuhulog ninyo ang mais sa tubig na kumukulo na, magugulat ang mais. Ang starch sa loob ng mga butil ay biglang magre-react at agad na titigas. Ito ang magiging sanhingang pagiging matigas at makunat ng mais. Kahit na ito ay sobrang sariwa at bago. Kaya, tandaan, ilagay ang mais sa kaldero, lagyan ng tubig, asin, at baking soda, at saka pa lamang bubuksan ang apoy. Dalhin ito sa isang malakas na paggulo. Kapag ito ay kumukulo na ng 5 minuto, gamit ang isang sipit, baliktarin ang mga mais upang maluto ito ng pantay-pantay sa lahat ng panig. Pagkatapos, hinaan ang apoy sa katamtaman at hayaan itong malutong isa pang 5 hanggang 10 minuto. Ang kabuuang oras ng pagluluto ay karaniwang 15,20 minuto. Sa puntong iyon, dapat ay perpekto na ang pagkakaluto nito. Huwag na huwag itong i-overcook dahil hindi lang mawawala ang masustansya nito, magre-resulta rin ito sa matitigas at kulubot ng mga butil. Kapag tapos na ang oras, patayin ang apoy at buksan ang takip. Wow! Isang napakatamis at nakakaginhawang amoy ang sasalubong sa inyo at pupuno sa buong kusina. Iyan ang klasikong amoy ng mais na alam at mahal nating lahat. Kapag luto na ang mais, gamit ang sipit, alisin ito kaagad mula sa mainit na tubig. Ang pag-iwan dito sa kaldero ng matagal ay magiging sanhingang unti-anting pagkawala ng sustansya, pabalik sa tubig at ang lasa nito ay magsisimulang maging matabang. Ang mais na niluto gamit ang mga paraang ito ay garantisadong magiging matingkad ang kulay, napakatamis, malambot, makunat at siksik sa sustansya. Nga pala, habang ninanamnam ninyo ang inyong obra, taga saan po kayo nanonood nito? Mag-iwan naman po kayong komento sa ibaba. Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang nararating ng ating munting tip sa kusina. Ngayon ang tamang panahon para kumain ng mais, mga kababayan. Ito ay napapanahon. Sobrang sariwa at nakalat sa mga palengke sa buong Pilipinas. Kaya, kung mahilig kayo sa nilagang mais, huwag nang mag-atubili, bumili ng ilang piraso at ipagluto ang inyong pamilya. Ngunit, teka muna, narito ang isang mabilis ngunit napakahalagang paalala. Kapag bumibili ng mais, siguraduhing pinipili ninyo ang tamang uri para sa inyong panlasa. Mayroon tayong dalawang pangunahing uri dito sa Pilipinas. Ang dilaw na sweet corn na mas matamis at mas makatas, at ang puting lakitan o malakit na mas makunat at mas siksik. Kung ang hinahanap ninyo ay yung matamis na mais, ngunit aksidenteng napili ninyo ay yung malakit, paumanhin po. Kahit gaano kagaling ang paraan ng pagluto ninyo, hindi nito may bibigay ang inaasahan ninyong tamis. At sa kabilang banda, kung ang gusto ninyo ay yung makunat at malagit na mais, ngunit ang nabili ninyo ay sweet corn, maaring medyo mabigo kayo sa resulta. Kaya, kapag pumipili ng mais sa palengke, siguraduhing tumutugma ito sa kagustuhan ninyo at ng inyong pamilya. Kapag nakuha ninyo na ang tamang uri, madali na ang lahat, pakuluan lang ito sa paraang ipinakita ko. At kahit ito man ay malakit o matamis, ang resulta ay tiyak na magiging napakasarap. Sigurado ako na sa tuwing nagpapakulo kayo ng mais, madalas ay isang malaking kaldero ang niluluto ninyo, tama po ba? Ako mismo, laging maramihan kong magluto. Parang sayang naman sa gas kung ilan lang ang pakukuluan. Pero paano kung sobra ang naluto ninyo at hindi maubos lahat sa isang araw? Huwag po kayong mag-alala. Mayroon akong napaka-simple at napaka-epektibong paraan para mapanatiling sariwa ang inyong nilagang, mais na parang bagong luto. Kumuha ng plastic wrap at ilatag ito sa mesa. Pagkatapos, balutin ang bawat piraso ng mais ng paisa-isa.
Balutin ito ng mahigpit at siguraduhing naalis ang lahat ng hangin sa loob bago ito tuluyang isara. Kapag nabalot na, ilagay ang mamay sa freezer para magyelo. Sa susunod na gusto ninyong kumain nito, ay steam lang ito ngang ilang minuto o painitin sa microwave at handa na itong kainin. Ito ay perpekto para sa mabilisang almusal o isang masustansyang merienda sa hapon. Ang paraan ng pag-imbak na ito ay gumagana ng mahusay. Ang mais ay nananatiling sariwang hanggang 6 na buwan. Sa tuwing initin ninyo ito, ang lasa ay nananatiling matamis, mabango, malambot at makunat, halos eksakto tulad nung araw na ito ay inyong niluto. At isa pang huling paalala, huwag na huwag ninyong itatapon ang natirang pinagpakuluang tubig. Iyan po ang tinatawag kong natural sweet water o natural na pampalamig. Nananatili diyan ang lahat ng pinaksamang lasang mais, asin, at ang mga sustansya nito. Palamigin ninyo ito at inumin bilang isang healthy at refreshing na inumin. Nakakapresko, masustansya, at walang anumang nasasayang. Astig, di ba? Kaya, ngayong araw ay naibahagi ko na sa inyo ang ilang napakasimpleng maasikreto upang gawing kasing sarap ng tinda sa kalye ang inyong nilagang mais. Ano po ang inyong masasabi? Kung may natutunan kayong kapakipakinabang na paraan ngayon, huwag kalimutang i-save ito at subukan sa inyong mabahay. At kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang video na ito, huwag po kayong mag-atubiling pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pang tips. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Sana ay maging matagumpay at napakasarap ng inyong susunod na pagpapakulong mais. Marami pa po akong nakahandang masaya at practical na mga video para sa inyo araw-araw. Ito po si Dr. Diwa Husay, nagpapasalamat sa inyong oras at pakikisama. Paalam po at naway magkaroon kayo ng isang kamangha-manghang araw.